Okay, let's use this Prism, no, an open software, no, na para magawa tayo ng response spectra from our ground motion, no. So you can see here, this is our ground motion, no, yung tatlong trials natin o replication natin, yung pag-shake table natin. This is the ground motion. So you can see, nakita nyo naman yung ano, no, nasa folder naman na binigay ko kasi gagawa nyo man ito ng coursework natin, no, yung research, no. Para siyang research like, no. So we have this dalawang ground motion, extreme and moderate ground motion. As you can see here, dito sa extreme, 0.76 ang kanyang peak ground acceleration times g. Dito naman is 0.27 times g ang moderate naman, no. So anyway, kailangan nyo to ilagay because para makita natin kung anong itsura niya or yung kanyang response spectrum, no. So i-convert natin tong time history na ito into a response spectrum and I want you to graph it, no. First, ang gawin muna natin is, kunin lang natin itong mean. Itong mean na lang ang gamitin natin. Kasi ito sila, tatlo man ito na replication. This is the mean, no? Average, no? So, i-copy muna natin ito, no? Copy natin yan. Tapos, copy natin dito. Yan. Tapos, sa moderate lang tayo. Tingnan natin. Paano ba natin ito siya gawin? So, anuhin ko to sa inyo, ha? Kayo ang gagawa nito, especially yung sa grupo ng, methodology at saka ng results and discussion, no? Okay. So, i-copy natin ito sila. Mag-open kayo dito ng isang notepad, then i-paste nyo. So, pag na-paste nyo na yan siya, ito lang yung kailangan natin. File, save as. I-save natin siya sa data dito. Sabihin natin, moderate. Moderate, yan. Dot. Huwag nyo kalimutan itong dot, no? Yan. Tapos, ito naka UTF-8. Yan. So, as you can see here, lagyan nyo siya ng dot. Lagyan nyo ng dot para mabasa siya. Then, UTF-8. Okay. Now, i-save natin. So, na-save na siya. Moderate dot dot. Punta kayo dito. No? This is what, no? Ito yung nakuha natin sa shake table, ha? Shake table test. Shake table test natin. Yung nakaraan na shake table test natin, no? Ito yung sa shake table test sa section C na ginawa natin, no? Giulit ko kasi yon yung may modification kami sa shake table. Because hindi siya parang may bias doon, no, kung saan mo ilagay yung building. Anyway, tingnan natin ito. So in order para ma-open natin, i-open niyo muna yung Prism nyo, natural, then file, then open, or you can click this one, no, open file. Then yung moderate dot, moderate dot, yan. Moderate dot, yung dot file natin, ibig sabihin ng dot file dyan, data. So open nyo yan. Then as you can see, hindi natin kailangan tong sa pinakataas. So mag first line reading tayo sa pangalawa. Tapos auto-detect niya na, no? Ito 0.01, no? So makita niyo naman diyan. Then obviously ito, no, balik tayo dito. Ano ba ang unit of measurement natin? So yung mga unit of measurement natin is doon sa vibrometer na ginamit is meter per second squared, no? Although hindi naman siya talaga eksakto do, for the sake of research or for the sake of academics lang, no, turo ko sa inyo, we can try this one, no. So try nyo dito, meters per second squared. Then yan, ito sa NGDC NGA format, kung nag-download kayo from the NGA, no, NGA West, no, yan, ground acceleration, no. So yan, okay. So i-okay ko siya. As you can see here, lumabas yung ating data. So, mapansin nyo, halos parehas, no? Anyway, gamitin nyo pang graph, hindi Excel, hindi rin itong Prism. Use the graph sa Origin Pro. Meron rin akong, doon sa Origin Pro. Meron rin akong tutorial paano gamitin ang Origin Pro. So, as you can see here, obviously, 0.273 ang kanyang target PSA. So, kung i-click ko itong scaling, preview natin, original data is 0.273 at 36.8 seconds. Dito natin makita, no? So, dito, 0.27327, halos parehas lang, no? Reset lang natin yan. Huwag natin galawin na itong scaling factor, no? Hindi natin siya scale, 1.0 run. Yan na, may mga ganyan siya dyan, no? Punta tayo kaagad sa, so, meron tayong response time history ito dito, no? If linear elastic yung ating i-assume na structure, or bilinear, no? Kung tingnan natin yung linear elastic, big sabihin, nasa linear lang tayo. Ito yung equation 2 pi over square root of k over m. Given ang k, given ang m. Makuha natin yung t. Makuha na natin ang t, yan. Or pwede natin i-given ang m, yan, etc. So, kayo na lang mag-ano dyan, no? Ito yung response time history.
Bilinear, meron tayong ganyan sa bilinear, dalawa. Pwede natin to gamitin for what we call that non-linear analysis, no? Okay, maganda naman siya, no? Dito sa bilinear na to, pwede mo ikaw magpansak dito, makukuha natin ang kanyang response time history. Pwede natin isa-isahin yung ground motion yan, no? Okay, trilinear, okay, may modified takeda, etc. Kayo na bahala yan kung ano makuha natin dyan. Okay, sa linear elastic lang tayo pagparan nyo. Pero anyway, hindi naman natin to siya masyado, kasi wala tayong data, hindi naman natin alam, no? Anyway, 0.5 yan, 0.6, 0.6, tignan natin, no? Run. So, mag-iba siya, no? Okay. Anyway, dito tayo mas sa response spectra natin. So, hindi natin to pakialamin itong constant ductility. Dito lang tayo sa elastic spectra. So, this is what we call the elastic spectra. Ito yung makukuha natin from, what you call that? Ito yung makukuha natin sa ating ground motion. I-convert itong ground motion into a response spectra, no? So, as you can see here, meron tayo dito mga axis dito. So, makita nyo sa x-axis, meron tayong tatlo. Pero, later ko na-explain bakit meron tayong spectral displacement, ha. So, this one, pag wala siyang tinatawag na pseudo, ang tawag dito is spectral na. Kasi response spectra naman. Spectral displacement, kung gusto natin frequency at saka period. Naturally, kung sa NSCP, mas, natin masyado ang period, no? X-axis ang nasa period, tapos, yan yung parang mas common, no? So, as you can see here, meron tayong spectral displacement, spectral velocity, spectral displacement, spectral acceleration, and pseudo acceleration, pseudo velocity. So, meron akong lecture about sa pinagkaiba na spectral acceleration, no? Ano ba ito? Meron tayong pinagkaiba ng spectral acceleration at saka itong pseudo spectral acceleration, or pinagkaiba ng velocity sa pseudo velocity, and meron akong lecture about doon, no? So, you can watch that in YouTube, no? Panoodin nyo yun, no? So, damping natin, or yung zeta. Marami tayo dyan. Pwede natin lahat ito, no? Ang ipapagawa ko sa inyo, class, is kunin nyo lahat ang graph nito. So, first muna ang gagawin natin ito, no? Number of damping values, pwede natin lagyan dito ng 10. So, 1, 2, bakit 5 lang ito? 5 lang ang maximum niya. Okay. So, pero ipapakuha ko sa inyo ngayon dito, lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, hanggang ano lang. Pwede na yan lahat. So, iparan natin, makita natin yung different na ito yung response spectra. Balik natin sa isa lang, be. So, maximum period natin, gawin natin 10 lang para mahaba-haba rin yung natin. So, ito 4, magiging 10 yan. No? Paran natin. Isa na lang. So, yan. I-graph nyo yan siya. Kung gusto nyo makuha ang values, ito yung values niya. Diba? Ito yung tinatawag na spectral acceleration, spectral velocity, spectral displacement, pseudo-spectral acceleration, and pseudo-spectral velocity. So, as you can see, in acceleration, meron tayong G. So, ikakopy nyo to ngayon, ilalagay nyo ngayon sa Origin Pro. Now, tingnan natin kung paano sa Origin Pro, no? Try natin i-graph ito sa Origin Pro. So, Origin Pro. Later na lang, sa another video yun siya. So, anyway, ito lang yung gagawin natin. Lahat ito siya. Itong moderate saka extreme ground motion, kailangan nyo to siyang i-process para maging response time history, or response spectra. And dito sa response spectra, kailangan nyo to i-present doon sa inyong methodology at saka sa tinatawag natin na results and discussion. Okay, thank you, no. You can watch, no, yung difference ng pseudo acceleration at saka pseudo velocity. At saka at the same time, you can watch also yung paano gamitin yung Origin Pro para sa graph, no. Okay, so kailangan yung Origin Pro yung gamitin natin sa graph, ha. Thank you very much, no.